Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Purihin ang Diyos. Patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama sa langit sa araw nito, sa pagpilim niya muli sa atin upang makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Gaya nga na sinasabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another since we see that the day of the Lord is coming nearer. Ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Bago lahat, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po muli sa gabing ito na muli kaming makakarinig ng iyong magandang balita. Ama, una sa lahat, kami po ay nagpapalinis sa iyo upang maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng iyong mga banal na salita, Ama. Linisin niyo ang aming puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga banal na salita.
Thank you, Father God, for this wonderful opportunity na magabayan ng iyong mabuting balita. Ama, una sa lahat, ang gabay at patnubay nyo sa lahat, Panginoon. Lord, we ask for your double portion of your anointing simula sa aming music ministry, sa praise and worship, sa band, Panginoon, at higit sa lahat, sa kapatid namin gagamitin mo sa pagbabahagi na iyong salita. May your name be glorified tonight, Father God. And again, we bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, papalapit na ng papalapit ang ating big day. Big day, why? Kasi celebration ng ating 44th anniversary, which is also our early Christmas fellowship on November 29 to 30, 2025 at Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. Ang team po natin, Psalm 16 verse 11, which is, in your presence, Lord. Yan. Thank you, Lord. And for those who paid for via GCash, bank transfer or deposit, huwag po natin kakalimutan ipadala ang screenshot ng payment ninyo, ng inyong transaction kay Sister Jam Mercado. Ano ha? Mga kapatid, mahalaga po yan. Mahalaga po. And things to bring sa ating anniversary. Sa day 1, sa umaga, tayo po ay naka-hoodie and activity clothes. Yan. And sa hapon naman, cocktail dress sa dinner natin, cocktail dress and suit para sa mga brothers. At sa day 2 attire naman po natin, something Christmassy. Yan. Pag sinabing Christmassy, siyempre, Christmas color yan. Ano ba yung mga kulay ng Christmas? Red, yellow, green. Yan ang Christmas color. Ano ha? Blue. Vibrant and celebrity colors. And of course, pagka Pasko, hindi nawawala yung exchange gift. Kaya bring a gift. Ano ha? According to your generosity, mga kapatid, ang price niyan. Ano ha? And for other details, mga kapatid, buksan po natin ang ating Facebook page. Ano ha? Thank you, Lord. At sa mga nagpabook ng bus kay Sister Tata sa sa araw ng Friday, schedule po ay November 28, 4 a.m. ang alis ng bus. So kung kayo pupunta dito, it must be before 4 a.m. So siguro, the list is dumating kayo dito ng mga 3:45, pero mas maganda, 3:30, nandito na kayo para at least maayos nyo ng husto. Ano ha? Okay. Dito po sa Confi Center. So please be here sa Confi Center before 4 a.m. ha? At sa mga maiiwan po, mag-iiwan ng mga sasakyan, mga kapatid. Pakinggan niyo po mabuti. Sa mga kapatid ko mag-iiwan ng sasakyan, coordinate po kayo kay Sister Tata para sa inyong mga plate number. Kailangan ibigay niyo po yung plate number niyo kay Sister Tata para maasikaso na naman ni Sister Tata sa security dito sa BF Homes. Kasi or else, kung hindi maaasikaso yan, may bayad po per day ang stay niyo sa loob ng BF. Kaya, again mga kapatid, para hindi tayo magka-problema, ibigay niyo po ang plate number niyo kay Sister Tata. Okay. Hallelujah. And of course, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin nagse-celebrate ng kanilang birthday. November 19, 2025, happy birthday, Sister Annalyn Kakanindin. Uy, Sister Annalyn, happy birthday po kapatid. Brother Rixian Montenegro, Sister Myla Alaray, and Sister Sweet Tamayo. Yan. Happy birthday and enjoy your day. Happy
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your day. Yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Medyo mag-stretching na tayo, mga kapatid. Handaan na natin sarili para tayo umawit sa ating Panginoon. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Isang napakagandang pagkakataon naman ang ibinigay ng Diyos sa atin para tayo ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapag-aral ng banal na salita. Kaya samahan niyo po kami at magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ayan, hello po mga kapatid. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen, amen. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Kamusta po ang Coffee Family? Going forth, let's grow, let's glow together in the service of our God. Hallelujah, hallelujah. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaim, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come. Jesus, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid, sumabay po kayo, lahat po nasa kanilang tahanan or kayo'y nasa biyahe pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon! Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Ako'y tumatawa, sinasagot niya agad. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Ako'y tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong pababayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, sa langit ko't dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawa. Kung ako'y tumatawa, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabayaan. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, sa langit ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan ka, ligtas sa lupain. Hallelujah!
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Minsan pa umasa ka. Umasa ka sa Diyos, Umasa ka sa Diyos. ang mabuti gawin, Ang mabuti gawin. at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong magakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Sa daraanan mo siyang nag-iingat. Hallelujah. Tunay na kapangha-mangha ka, Panginoon, sa iyong mga gawa at sa iyong kabutihan. Hallelujah. Namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo, na sa akin na iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay hingin sa panalangin na puno ng hiling, na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking awitin. O Panginoon, Ito na naman. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo, na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan, di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling, na wala naman talagang katapusan.
Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko sa iyong trono. Sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamahal sa iyong trono. Sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa'yo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalhati ay namamalas ko. O Jesus, sa iyong trono, papupurihan ka, O aking Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos. Hallelujah. Sa iyong trono, papupurihan ka, aming Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Glory, 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 hallelujah. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Napakasarap talagang umawit sa ating Panginoon. Yan. Nag-enjoy ba tayo mga kapatid? Yan. So, eto na. Mga kapatid, ang ating mga Bible, notebook, ballpen, markers, lahat ng ating kakailanganin sa pag-aaral sa gabing ito, ihanda na po natin. Yan. To sum up with chapter 4, mga kapatid, sa series on the book of the Galatians, tonight, let's welcome my co-patriarch, co-worker, Minister Ariel Borja. Amen. Thank you, Lord. At magandang gabi po sa ating lahat at lalong higit po ay sa ating Panginoon. Saan man po tayong naroroon, mga kapatid, tayo po ay binabati ng ating Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated or COMPI ng isang magandang gabi at magandang araw sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Purihin ang Diyos. So tayo po ay naandito sa ating Bible study sa pagpapatuloy ng ating series sa tungkol sa Galatia. Ayan. So, basahin ko po mga kapatid dito sa Galatians chapter 4, verses 18 to 20. Yan. Ang Diyos ang magpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galatia. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon?
may itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. Alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan, kaya ko ipinangangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinamak. Kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyahang iyon? Ako mismo ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga batay dukutin ninyo at ibigay sa akin noon. Ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Amen. Thank you, Lord. So, purihin ang Diyos. At muli po ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa ating mga kapatiran, sa aking mga prayer meetings na pinupuntahan. Yung akin pong assignment ngayon, ang lugar ng Kalo. Pag nabanggit po ang Kalo, kasama po dyan ang lugar ng Lemery, ng Laurel, ng Kalaka, ng Bawan. Yan, so God bless us all po. At binabati ko rin ang aking may bahay at ang aking mga anak. Pastor Romy, yan, thank you Lord. Lagi nating kasama sa binabati at kinukumusta ang ating kapatid na si Pastor Romy Cabral. Thank you Lord. So, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, ito nga pong ating pag-aaral na ito ay about do sa series nating tungkol sa Galatia. Ano po? So last week, ang nagturo po sa atin ay si Minister Jerry Orlina. At kung babalikan po natin ang kanyang itinuro, ang kanya pong pag-aaral na ibinigay para sa ating lahat, ay sabi nga, ito yung ibig ko sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin. Kung natatandaan niyo po yon, di po ba na ito po yung naituro ng ating kapatid na si Minister Jerry. At ipinakita din po doon ang kahalagahan o kung ano ba ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. Noong simula nang tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Alam niyo po, itong Book of Galatians, ito ay sinulatan ni Pablo itong mga taga-Galatia. Kasi itong mga naririto ay dalubhasa sila sa pagsunod sa kautusan ni Moises. At ayon din dito sa chapter 3, ang kautosang ito kasi ni Moises, ito yung naging parang teacher, ito yung nagpapaalala sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So kung titingnan mo, maganda po itong kautusan na ito sapagkat malalaman natin ang dapat nating gawin bilang tao. Pero nang dumating si Kristo, hindi niya naman binaliwala. Nang dumating si Kristo,
ipinaabot alam niya sa atin na ang kaligtasan ay hindi matatanggap sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So ang kaligtasan na ating natatanggap o tinatamasa sa ngayon, ito ay dulot ng kagandahang loob ni Kristo nang siya ay pumunta dito sa lupa, tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanang ginagawa. At ang nais ng Diyos, tayo ngayon ay mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Hindi doon sa batas na ibinigay ni Moses. Kaya sabi po dito sa Galatians 4:8-20, ito ay nagtuturo sa ating mga mananampalataya, teaches that believers should not return to legalistic practices after accepting Christ, but should instead remain in the freedom and sonship that comes through faith in Him. So dito po ipinapaalala sa atin, sa tayong lahat na mga mananampalataya, mahalaga po na tayo ay nagpapatuloy. Saan? Doon sa bagong buhay na natanggap natin kay Kristo Jesus. Kasi isa po sa concern ni San Pablo kung bakit niya isinulat ito. Kasi yung mga taga-Galacia, matapos nilang marinig yung salita ng Diyos, dumating yung time na para bang sila ay bumabalik doon sa dati nilang buhay. Alam niyo po, mga kapatid, kaunting sharing lang po. Noon po kami ay wala pa sa ganitong gawain. Yung aming pamilya, yung akin pong lolo at lolo rin ni Minister Jeff, ay kilala pong isang mahusay na albularyo. Opo, marami kung saan-saan yung mga taga-taga saan ang dumarating sa aming bahay para sila ay magpagamot. So, tapos hindi lang po yun. Doon sa aming lugar, meron pa kami doon, meron pa kaming tinatawag doon na yung word ay sanghiyang. So alam niyo po yung sanghiyang na yon, yung pinaka nagli-lead doon sa sanghiyang na yon, ang tawag naman doon nagbabareko. So yun po ang gawain niya, meron siyang hawak na medalyon, tapos mamaya po, pag nag-umpisa na siya, tinatawagan niya yung mga engkanto sa silangan, mga ganun. Yung mga espiritu ng mga namatay na, ay kanyang tinatawagan at sumasanib yung mga espiritu na yun doon sa tinatawag namin na nagbabarko. Pati yung mga lolo na mga namatay na, ganun po mga kapatid, ganun yung kalalagayan ng aming buhay noong kami ay matagpuan ng salita ng Diyos at nang ginamit niya ang community na ito. So, pag binabalikan ko po mga kapatid, sobra yung salimuot ng buhay namin, halos araw-araw may napupuses. Opo, ganun po talaga. Kaya walang hanggang pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat kami, yung pamilya namin ay isa sa binigyan ng atensyon ng Diyos at ipinabdama yung kanyang dakilang pagmamahal. At nalaman namin na si Kristo pala ay namatay para sa amin. Para tubusin kami sa ganung uri ng pamumuhay. Kasi akala namin, yun ito yung mag-aayos ng buhay namin. Dito kami, yung buong lahi namin, dito kami naniniwala sa ganitong paniniwala. Kaya salamat sapagkat yung talukbong na nakalagay sa aming mga mukha ay unti-unting naalis sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang paalala ni San Pablo, napakahalaga na sa ating mga nakarinig na ng salita ng Diyos, wag na tayong bumalik pa doon sa dati nating pamumuhay. Di ba meron pa nga, nung araw may tinatawag na Honorio Lopez. Di po ba? Na kapag ikakasal,
Kinakailangan titingnan doon kung tama, maganda ba yung buwan, kung kabilugan ng buwan, ganyan. Maging yung mga magsasaka, gumagamit din ng Honorio Lopez para tignan kung dapat bang magtanim, kung kailan tapong magtanim para maganda ang kanilang i-harvest. Maging yung mga magbibigay ng pangalan sa mga bagong anak. Akala natin ganun yung tamang kalalagayan ng buhay. Pero salamat sa salita ng Diyos sapagkat naunawaan natin, naliwanagan natin ang mga bagay na dapat nating gawin at mga bagay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito mga kapatid, this main lesson is a warning against spiritual regression. So may mga tao talaga na matapos nilang marinig ang katotohanan, matapos nilang madama ang pag-ibig ng Diyos, ang masakit bakit unti-unti nila tinatalikuran, may mga maririnig ka, mabuti pa. Bumalik na lang ako sa dati kong buhay. Mabuti pa, hindi ko lang nakilala. Naalala niyo ba yung yung mayaman at si Lazaro? Diba nung nandoon na siya sa Hades, sabi niya, Amang Abraham, pwede bang utusan niyo si Lazaro na basain ang kanyang daliri at idampi sa aking mga labi? Sabi niya, sabi ni Abraham, may namamagitan, may bangi na namamagitan sa kanila para yung mga naroon sa kinalalagyan ni Lazaro ay hindi makapunta roon sa kinalalagyan ng mayaman at yung mayaman ay hindi sa kinalalagyan ng mayaman ay hindi naman makaparoon sa kinalalagyan ni Lazaro. Ngayon sabi niya, kung ganun po, utusan niyo si Lazaro sapagkat ako'y merong mga kapatid. Pero sabi sa kanya ni Abraham, naroon na sa kanila ang salita. Pero ang masakit, mga kapatid, ang sabi pa rin ng mayaman, hindi po sapat yun. Sa kanya, hindi sapat ang salita ng Diyos. Kapatid, kung ang salita po ng Diyos ay hindi sasapat sa buhay natin, wala nang pwede pang sumapat. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kapunuan sa lahat ng ating kakulangan. Ang salita ng Diyos ay kasagutan sa lahat ng ating katanungan. Ang hatid ng salita ng Diyos ay kagalakan sa lahat ng mayroong kalungkutan. Kaya nga sabi rito mga kapatid, tandaan natin kung ano ang lesson na matututuhan natin dito sa Galatians 4, 8-20, tandaan natin, meron na tayong tinatawag na spiritual freedom. So hindi na tayo nabubuhay doon sa yung pagiging legalistic na bawal ito, dapat ganito, dapat ganyan. Sabi nga po, wala na tayo doon sa tinatawag na dapat department. Sapagkat tayo ngayon ay nabubuhay sa awa at grasya ng Diyos. Kaya Paul reminds the Galatians that they were previous slaves to Paul's God, but are now adopted as God's children through faith. So dati tayo mga kapatid ay kaaway ng Diyos. Dati tayo ay alipin ng mga maling katuruan, alipin tayo ng maling paniniwala. Di po ba? Na akala natin nung araw, dahil mabait tayo, ang tingin natin sa sarili natin, hindi, ako sa langit ako mapapapunta kasi ang bait-bait ko naman. Ganito, ganyan. Pero tandaan natin, hindi ang mabubuting gawa ang magliligtas sa atin, mga kapatid. Magkakaroon lamang tayo ng kaligtasan through faith. Kanino? Kay Jesus Christ. Sa ating paniniwala, pananampalataya, at pagtanggap
kay Heso Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Nung araw, akala natin ang ikauunlad ng buhay natin na andun sa pusa, na kaway ng kaway, yung palaka na may tangay-tangay na pera, doon sa isda, sa medalyon, di ba? Pag bagong taon, nagpe-prepare tayo ng mga 12 uri ng prutas, ng mga bilog, kasi sabi nila ito ay para marami kang pera sa buong taon. Kaso sabi nga nung ilan, sabi nung pagka daw bilog, barya lang. Kaya yun, buong taon, puro barya lang. Bakit? Kasi puro bilog yung ating inihanda. Pero ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos sa Filipos 4:19, at buhat sa kanyang kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Imagine. So hindi pala doon sa pusa na gano'n ang gano'n, hindi sa palaka. O meron pa nga, ang iba yung arinola, yung kanilang ginagamit para daw buenas. Yung iba pagka sa umaga, pag nakabili, nung araw, pag yung buena mano, ipapagpag doon sa mga paninda, buena mano, ganyan. Pero tayo ngayon, naunawaan natin na ang kasagutan ng lahat, ang pagmumula ng ating pagpapala ay ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Heso Kristo. Kaya ito po ay paalala sa ating lahat, mga kapatid. So, kaya ang nais ni Pablo, wag nating talikuran yung ating pagkakilala sa Diyos kay Heso Kristo. Sapagkat ano po, mga kapatid, walang katumbas yung buhay na natanggap natin ngayon dahil sa ating pananalig sa Kanya. Di ba naalala nyo yung isang awitin na ipinagkaloob sa ating kapatid na si Sister Ria? Di ba napakaliwanag noon na marahil lahat tayo noong araw ay ganun ang kalalagayan ng buhay. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, sabi nga talagang ngayon natutulog pa lang tayo, inihahanda na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Diba? Ano sabi doon sa awitin? Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kung wala, ginawa mong sagana. So kapag sinabing sagana, mga kapatid, hindi lang ito sa larangan ng pera, hindi lang po ito sa larangan ng pinansyal o sa dami ng hawak mong kayamanan. Pag sinabi pong sagana maging sa ating pamilya, nagkaroon ng kaayusan ang ating buhay, napuno tayo ng pagmamahal, nagkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating puso, di po ba maging yung ating health? Kasali ito sa sinasabing kasaganaan na dumating sa atin na dala-dala ng salita ng Diyos. Kaya kapag tinignan natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, marahil walang dahilan para tayo ay tumalikod. Diba? Para tayo ay kalimutan natin yung kagandahang loob na ibinibigay sa atin
o natanggap natin mula sa ating Diyos. At ang layunin, ang isa pang layunin ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang the goal of spiritual maturity. So mahalaga po ito mga kapatid, na habang tayo ay tumatagal sa gawain, dapat lumalago rin o tumataas ang antas natin sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, isa pa ulit sharing. Di po ba nabanggit ko kanina sa inyo na yung buhay nga namin, na yung kalalagayan ng buhay namin nung hindi pa kami nakakakilala kay Lord. So nabanggit ko rin kanina, halos every day merong napupuses, ganyan, inaaniba ng masamang espiritu, ng mga kaluluwa, ng mga namatay na, ganyan. Totoo po mga kapatid, totoo po, ganon ang buhay namin noon. Tapos may na-experience ako, yung aking lola, alam nyo, naposes siya. Tapos yung paa niya nasa taas, yung po mga manggagawa na na-assign doon sa lugar namin ay makapagpapatotoo na totoo po itong aking ibinabahagi sa inyo. Alam nyo na, yung lola ko na may edad na hawak ng 2 tito ko sa kamay, tapos alam nyo, yung paa niya nakatalagang nandun sa taas. So ngayon, ako po'y manggagawa na nun. Ginawa ko, tinalon ko yung kanyang paa para maibaba. Tapos iniupo namin sa isang upuan. Tapos inilay hands ko siya. Ganyan. Anong una pala, tinawag ako doon sa bahay namin, sabi nung tito ko, puntahan ko yung lola ko kasi iba yung tingin nila. Parang ang napupuses. Tapos pagpasok ko po doon sa bahay, kumakain yung lola ko, sinasabog niya yung pagkain, kukutsarahin niya doon sa plato, tapos isasabog niyang ganun. Sabi ko, hindi nga to tama. Ganyan. Tapos tumingin sa akin. Pagtingin sa akin, sabi niya sa akin, huwag kang lalapit. Kalaban kita. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, ba't hindi ako lalapit? Lola ko yan. Sabi niya, huwag kang lalapit. Kalaban kita. Ganyan. Galit ako sa'yo. Sabi niya ganyan. Ano pa po, lumapit ako. Tapos paglapit ko, gano'n na nga. Paghawak ng mga tito ko, tumaas yung paa niya. Tapos ibinaba ko, tapos inilay hands ko siya. Habang nagpipray akong ganyan, alam niyo, sabi nung masamang espiritu na sumasanib doon sa aking lola, sabi niya, aalis na ako! Aalis na ako, hindi ko na kayo kaya. Hindi na kayo katulad ng dati. Sabi niyang gano'n. So, that time, alam ko na dahil si Kristo ang aking lakas, dahil si Kristo ay nasa puso ko, kung bakit nagkaroon kami ng katagumpayan pagdating doon sa ganung uri ng pamumuhay. Kaya simula noon mga kapatid, glory to God, inalis kami ng Diyos sa ganung uri ng buhay, sa ganung uri ng paniniwala. So, dito, ang una, ang ipinararating ng sulat ni Pablo dito sa Galatians 4, 8-20, so tandaan natin tayo ay meron ng spiritual freedom. So hindi na tayo yung nabubuhay pa doon sa ating dating paniniwala, mga kapatid, di ba? Hindi na tayo alipin ng maling paniniwala. Ngayon alam natin na ang kaayusan ng buhay ay matatagpuan sa pamamagitan ng pakikinig, patuloy na pakikinig at patuloy na paniniwala at pananampalataya sa ating nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Jesucristo. Tandaan natin. Tapos yung pangalawa, mahalaga na wag nating tatalikuran. Sabi nga, hindi tayo katulad nung sinasabi na sa Peter na ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. So tayo hindi na po. Tayo tinalikuran na natin ang maling paniniwala, maling pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at tayo ngayon ay naglilingkod sa iisang Diyos na buhay. At ito'y walang iba kundi
si Hesus Kristo. So wag tayong papayag na dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, tatalikuran natin siya. Totoo yun, mga kapatid. Maraming magaganap sa buhay natin na hindi ayon sa ating plano, hindi ayon sa ating balak, pero isa lang ang aking natitiyak, na kapag tayo ay nanatili sa presensya, sa kalinga ng Panginoon, ipinangako niya sa Joshua 1, verse 5, tandaan mo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya ito ay paalala sa ating lahat. At pangatlo, sabi niya, mahalaga na maging goal natin yung tinatawag na magkaroon tayo ng spiritual maturity. Hindi na tayo yung konting salita lang na narinig natin, magtatampo ka na, di po ba? So wag kang papayag na mawala ka sa gawain dahil lang meron kang narinig na hindi maganda, dahil may ginawa sa yung hindi tama, itong kapatid na ito, itong brother na ito, itong sister na ito. Ako mga kapatid, tandaan natin. Di ba minsan, hindi na ako aaten. Hanggat nandyan yan, hindi na ako aaten. Naku, wag. Wag nating hayaan na yung ating buhay na nakaugnay sa Diyos ay mawala dahil lang doon sa mga tao na hindi natin nagustuhan. O naggawan tayo ng hindi natin nagustuhan o isang kamalian. Walang perpekto. Walang perpekto. Ang pinakamaganda lang, nagpapatuloy tayong mag-mature. Natututo tayong magbukas ng puso natin para magpatawad. Di ba? Kasi minsan, kahit matagal na sa gawain, yung pride na nasa atin, hindi pa rin natin may surrender. Para bang ang sakit, ang hirap bitawan. Para bang lalo na pagtingin mo, parang argabyado ako. Hindi, mga kapatid. Pag ginawa natin yung kalooban ng Diyos, walang argabyado. Panalo tayo. Totoo po yun. Totoo yun. Na akala mo, hindi. Ipaglalaban mo pa yun. Hindi na tayong kapag may katwiran, ipaglaban mo. Hindi po. Ang ipaglaban natin, yung ating tamang relasyon sa Diyos. So, mahalaga na yung pang-apat, yung true relationship with God. So, pag sinabing true relationship with God, itong mensaheng ito, that Christian life should be a relationship of love and trust with God as your Father. Di po ba? So kapag nandun tayo sa tamang true relationship with God, nako, sigurado yon mga kapatid. Yung buhay natin bilang isang Kristiyano, wala ka na doon sa, yung natural na magiging buhay mo, ay hindi na yung nakabase sa ganito, ganyan, hindi na. Magiging natural na lang sa atin yung magmahal, magiging natural na lang sa atin yung magpatawad, yung umunawa sa ating kapwa. Bakit? Kasi alam mo, yun ang ginawa sa atin mismo ni Kristo, mga kapatid. Tingnan nyo si Pablo. Si Pablo, sabi niya nga, ang aking pagiging disipulo ay hindi dahil sa tao. Ito mismo ay sa Diyos nagmula. Ang kanyang pagiging disipulo ni Kristo, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay naandoon sa tamang ugnayan sa Diyos, nako, sabi nga dyan, maligaya ang buhay ng taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Napakaligaya po, mga kapatid. Hindi tayo nabubuhay doon sa ilalim ng batas. Kasi pag nabuhay ka sa ilalim ng batas, minsan nagiging tayo, palalo. Kasi akala natin, ang galing-galing na natin, ang bait-bait na natin, di ba? Kaya ang tingin mo doon sa mga tao na gumagawa ng mali, ay makasalanan. Nagkakaroon tayo ng
nagiging self-righteous tayo. Dahil ang naging batayan ng buhay natin ay yung naandoon tayo sa tinatawag na nasa ilalim tayo ng batas. Di po ba? Pero ngayon, nasa ilalim tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Na alam natin, pinatawad ako ng Diyos. So marapat din lamang na ako ay magpatawad. Diba? Minahal ako ng Diyos, kaya dapat lamang na matuto rin akong magmahal. Hindi na po usapin dito yung tagal ng paglilingkod natin kay Lord. Sasabihin mo, hindi. Ako yung mas matagal na ako sa gawain. Maging ang salita ng Diyos, nagsasabi na may mga sitwasyon o may pagkakataon na ang mga taong nauuna ay mahuhuli. At yung nahuhuli, mauuna. Di po ba? Kaya para sama-sama tayo na maglingkod sa ating Panginoon, mamuhay tayo. Sabi nga, believers should not return to legalistic practices. So, wag na tayong bumalik doon sa dati nating pagkatao. Tandaan natin, wala naman po tayong dapat patunayan. Opo. Ang dapat lamang makita sa atin, tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Makita sa atin yung mga pinag-aaralan natin dito na salita ng Diyos. Diba kung mapapansin natin yung mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, so naandyan yung plumb line, naandyan yung compass, diba? So spiritual navigation. So itong mga ito ay mga pagtuturo na tinuturuan tayo bilang mga Kristiyano na mamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ipamuhay natin yung mga salita na ating napakinggan. Diba? Sabi, isagawa ninyo ang inyong mga natutuhan at narinig. So, wag na may awitin tayo nung araw, yung sabi nga, no turning back. Wag na tayong wag na nating balikan yung dati nating buhay. Wag na nating balikan yung dating pagkatao. Balikan natin yung mga bagay o doon tayo magpatuloy sa mga bagay na alam natin na magbibigay kaluguran sa pangalan ni Kristo Jesus. Napakahalaga po nito mga kapatid. Kaya ito, muli, ang paalala nitong Galatians 4:8-20 sa atin mga kapatid, tandaan natin, manatili tayo, remain in the freedom and sonship that comes through faith in Christ. So manatili raw po tayo, instead na tayo ay lumayo, talikuran natin yung ating pagkakilala sa Diyos. Imagine, nalasap na natin ang kagandahang loob ng Diyos, nakilala na natin si Kristo, kung ano ba ang bunga ng pagkakakilala natin sa Diyos. Diba? Nung araw, pagka nga New Year, gumagawa pa tayo ng mga New Year's resolution na sa taong ito, wala nang ganito, wala nang ganyan, hindi na ako maggaganito, hindi na ako maggaganyan. Okay po yun. Kaso sa loob ng 1 linggo, 2 linggo. After 1 month, hirap na tayong gawin. Hirap na tayong sundin. Bakit? Kasi standard ng mundo, standard ng tao, ang ating naging pundasyon. Pero dahil ngayon nakilala natin si Kristo, ang pundasyon ng buhay natin ito ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Diyos. Kaya pansinin natin, hindi pumayag ang Diyos na hindi niya tayo babaguhin. Kaya ano sabi ni San Pablo sa 2 Corinthians 5:17, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and new has come. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay sa isang bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Although hindi tayo perfect,
Although may mga kakulangan tayo na nagagawa, nakakapag-isip pa rin tayo ng hindi tama, minsan mabilis pa rin tayong nakapagsasalita against sa ating kapwa, pero ang kagandahan nito, hindi na tayo nananatili sa ganung uri ng pamumuhay. Naandun agad yung Holy Spirit, nagre-remind sa atin na, oops, nak, mali yan. Nak, hindi tama yan. So, nandun na yung tinatawag na conviction sa puso natin. Kaya pag tinignan natin, oo nga, no? Ang laki-laki na ng naiba sa buhay ko. Simula nang tanggapin ko. Simula nang magkaroon ako ng pananampalataya kay Kristo. Kaya wag tayong papayag, mga kapatid, na dahil sa mga bagay na nagaganap sa atin ngayon, ay tatalikuran natin ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos at babalikan natin yung dati nating buhay. Magulo yun, mga kapatid. Nakakapagod. Diba nakakapagod yung dati nating buhay? Kasi ang mundo, walang tigil ang paligsahan, walang tigil ang pagalingan, walang tigil ang pasikatan. Doon ka ba? Doon ba natin gustong bumalik sa ganung uri ng buhay? O yung pagising mo lang palang sa umaga, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Lord, samahan niyo po muli ako sa aking baghapong ito. Ako po ay muli mong isama sa parada ng tagumpay. Diba? So napakasarap po na buhay yon, mga kapatid. Kahit wala kang maraming pera, pero andoon ang pananampalataya natin. Kasi ang pangako ng Diyos, Filipos 4:19, at buhat sa kanyang kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kaya mga kapatid, ang paalala sa ating lahat, nadama na natin, tinamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. Di po ba? Walang makapagsasabi sa atin na ako hindi ko natamasa yan. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Sapagkat napakalaki ng ginawa ng Diyos sa buhay nating lahat. Sabi nga, maging si Haring David, di ba? Sa Psalm 37, verse 25, sabi niya doon, matanda na ako, mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya ay naging hampas lupa. Kaya pag dumating ang time na nanlalamig tayo, sa buhay, sa paglilingkod natin sa Diyos, na gusto mong balikan yung dati mong ginagawa, alalahanin mo. Sabi nga ni Haring David, doon sa Psalms 103, kinakausap niya yung sarili niya, yung kanyang soul. Sabi niya, praise the Lord, my soul. Inuutusan niya, all my being, praise His holy name, and do not forget how kind He is. So, maging yung sarili niya. Sabi niya, purihin mo ang Diyos. At huwag mong kalimutan ang lahat na mabubuting ginawa niya sa buhay mo. Di po ba? Kaya pag dumating yung time na parang ayaw ko na, ganyan. Hindi. Balikan mo. Ay, oo nga. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa aking pamilya. Di po ba? Sa aking mga mahal sa buhay, na kami ay unti-unting iniangat ng Diyos. Binigyan kami ng pagpapala na hindi namin inakala na aming matatanggap. Pero ibinigay dahil nalugod sa atin ang Diyos sa ating pagsunod. Kaya natanggap natin ang mga bagay na ito. Hindi dahil sa tayo'y magaling. Hindi dahil sa tayo'y mahusay. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ang paalala ng salita ng Diyos, mga kapatid, huwag tayong tatalikod sa ating paglilingkod sa Kanya. Magpatuloy tayo.
pati yung ating mga anak. Pwede tayong magpamana ng pera, ng lupain, kung ano man ng uri ng kayamanan na meron tayo. Pero alam nyo, ang higit, mas napakagandang pamana para sa ating mga anak ay ang salita at relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat uulitin ko po, ang salita ng Diyos, ang kapunuan sa lahat ng ating pangangailangan. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na makarinig muli ng iyong salita at mapaalalahanan kami. Dalangin po namin, Lord, na kami po ay iyo palaging sasamahan. Ilagay niyo po kami sa iyong malabay na pakpak upang ang katiyakan ng buhay ay palagi naming matanggap. Tinataas din po namin sa iyo ang mga kapatid namin na sa oras na ito ay nagbabiyahe, pauwi sa kanilang kanya-kanyang tahanan o may mga lugar pa na silang pupuntahan. Samahan mo po kaming lahat at pabantayan mo sa libu-libo mong anghel upang ang kaligtasan ay patuloy naming matanggap. Ilayo niyo po kami sa mabibigat na uri ng karamdaman, sa mabibigat na uri ng suliranin. At bilang mga anak mo, patuloy mo po kaming gamitin, patuloy po kaming maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. Salamat po sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. At naniniwala po kami na bukas ng umaga, ang panibagong umaga na aming kakaharapin ay puno ng kapag-asahan sapagkat kasama ka namin sa buhay naming ito. Kaya maraming pong salamat, Lord, sa kabutihan mo sa aming lahat. Muli po ang lahat ng papuri, pagsamba ay buong galang naming ibinabalik sa katamis-tamisan mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 2 Timothy